Gabi po, ito ang Euro TV Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. At ako naman si Vanessa Cleopas. Para sa detalye ng mga balita, formal nang sinimula ng Kamara ang pagdinig sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2025 kung saan inuna ang pagsisiyasat sa komiteng may kinalaman sa pondo. Si Mia Layagin para sa detalye ng balita. Today we begin to perform our constitutional duty to exercise the power of the purse, a delicate but significant mandate that entails thorough and prudent scrutiny of the proposed national budget for the fiscal year 2025. The national budget is a critical tool for steering our country's development path. It not only determines how resources are allocated, but also sets the policy direction for economic growth, social equity, and environmental sustainability. Ito ang naging pambungad na pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa opisyal na pagsisimula ng mga pagdinig at budget briefing ng 6.352 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2025. Layo ng budget deliberation na matalakay ang naging proseso ng naging pagbabalangkas sa isinumiteng panukalang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. As we proceed, we are fortunate to have the opportunity of listening to our esteemed guests as they elucidate on the process of formulating the 6.352 trillion National Expenditure Program. The proposed 2025 national budget is anchored on the theme, Agenda for Prosperity, fulfilling the needs and aspirations of the Filipino people. Our aim is to achieve judicious results that uphold the advancements made in the previous years and align with the government's economic and social transformation objectives, as outlined in the 8-point socio-economic agenda and the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ani Romualdez, malinaw ang prioridad at tunguhin ng mas malaking panukalang pondo para sa taong 2025. Ito ay para siguruhin ang patuloy na pag-aangat at pagpapalawig ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng proposed fiscal year 2025 national budget, 10.1% itong mas mataas kumpara sa 5.768 trillion pesos sa 2024 at katumbas ng 22% ng kabuuang gross domestic product ng Pilipinas. This year's post-budget prioritizes comprehensive growth, covering key sectors that require the most attention. Unang sumalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations nitong Lunes ang Development Budget Coordination Committee o DBCC kung saan kabilang ang Department of Budget and Management, Department of Finance, National Economic Development Authority, Office of the President at Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pangunguna ni DBM Secretary Amena Pangandaman na siya ring tagapamuno ng DBCC, ipinaliwanag ng komite ang kanilang mga naging proseso at konsiderasyon para sa naipanukalang 2025 budget. Pesos. As stated by President Ferdinand R. Marcos Jr. in his third State of the Nation address, we crafted our national budget with utmost care, diligence, and meticulous attention. At the onset, let me share with you that DBM received budget proposals totaling to 9.2 trillion pesos. However, given our limited fiscal space and with our fiscal program in mind, as we try to decrease our deficit and at the same time maximize whatever revenues we raise, we have set the budget ceiling at 6.352 trillion pesos as approved by the DBCC. We also considered several factors in evaluating budget proposals, including the implementation readiness of programs and projects, agencies' absorptive capacity, alignment with the expenditure directions. We also prioritize programs under the 3-year Rolling Infrastructure Program or TRIP, Information System Strategy Plan, ISSP, and Program Convergence Budgeting, PCB. Ayon kay Pangandaman, marami mga salig na kinonsidera ang komite pagdating sa naging pagbuo at pagbabalangkas sa panukalang pondo hanggang sa makamit ang kasalukuyang proposed budget. Budget utilization is always a major consideration, and we note that as of June 30, 2024, 65.4% of the 5.652 trillion allotment
for the fiscal year 2024 national budget and the fiscal year 2023 continuing appropriations has been obligated. Out of the 5.652 trillion allotment, 4.147 trillion pesos has been released to national government agencies to implement their programs and projects, 53.8% of which has been obligated. As you may already know, a high budget utilization rate reflects the agency's absorptive capacity to utilize additional funds. Kaugnay nito magpapatuloy ang pagdinig para sa panukalang national budget kung saan may schedule na rin ng budget briefing at deliberation para sa iba pang ahensya ng pamahalaan habang target ng Kongreso na maisumite ang aprobadong panukalang budget sa katapusan ng Setyembre. I also enjoined all of you to pass the national budget before the session adjourns in September and transmit the same to the Senate. Our fellow citizens rely on our dedication and competence to deliver the highest standard of public service. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Kasunod ng pagkakaalis sa 75 close-in security ni Vice President Sara Duterte, nagsalita na si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na walang political pressure sa ginawang hakbang ng ahensya. Sabi ni Marbil, hindi lang daw si VP Sara ang inalisan nila ng mga security dahil sa kagustuhang maging rationalize ang mga PNP personnel. Para sa detalye ng balita, narito si Criza Lopez. Hiniling ni Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Senator Ronald Bato de la Rosa kay Philippine National Police Chief Romel Marbil na kung maaaring ibalik ang ilan sa mga pulis na tinanggal bilang isa sa mga security personnel ni Vice President Sara Duterte. Base sa apela ni de la Rosa kay Marbil, hiling nito na kung maaaring bigyang laya si Vice President Duterte na sa iya mismo ang pumili ng mga pulis na maiiwan sa kanya. Natalakay ito sa komite matapos itanong ni Senator Robin Padilla kay Marbil. Can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Ayon kay De La Rosa, umaapela siya kay Marbil bilang ordinaryong residente na nais lamang maprotektahan ang vice-presidente sa anumang banta. Ayon sa senador, nawala sa security personnel ni Duterte ang mga pulis na mula sa Davao. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating Pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Base naman sa paglilinaw ni Marbil, hindi sila ang namili na mga tatanggalin na magbabantay kay Duterte. Sumunod lamang daw sila sa rekomendasyon ng Police Security and Protection Group na kausapin at alamin ang eksaktong bilang sa Chief of Staff ng Vice Presidente. Base sa rekomendasyon, kailangang magbawas kung walang banta sa kaligtasan at sapat na ang 31 pa nitong naiwang PNP personnel at 358 AFP personnel. Samantala, tiniyak ni Marbil na walang political pressure sa pagtatanggal ng 75 pulis bilang security ni Duterte. Giit ni Marbil, kailangan lamang nilang i-rationalize ang pagde-deploy ng kapulisan at mapalakas ang police visibility sa mga lugar na mataas ang crime rate. Paglilinaw ni Marbil, hindi lamang daw si Sara Duterte ang tinanggalan nila ng ilang security personnel, kundi ang ilan din sa mga matataas na opisyal sa PNP. Layon daw nila na maging makatwiran ang deployment ng mga otoridad. Yun po yung sinabi nyo, wala pong political pressure. Ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the Vice President or Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan.
even yung mga classmate ko ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, then when they retire, kasi may mga threat, is only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. Binigyang diin ni Marbil ang kahalagahan na magkaroon ng maayos na deployment ang mga lisensyadong pulis. Dagdag pa ng lider ng PNP, base sa kanilang bagong polisiya, kung mapatunayan na mayroong banta, maaari mag-request ng Professional Security Consultant o PSC ng opisina ni Duterte sa PNP ng karagdagang security. To make sure, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi ang term po natin, VIP. Ang security, no, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest. Sa kabila ng naging pahayag ni Marbil na walang nakikitang banta sa kaligtasan ng ikalawang Pangulo, ipinunto pa rin ni De La Rosa na mayroong high security threat sa kaligtasan ni Vice President Duterte. Para sa EuroTV News, Quiza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang pagbibitiw ni Senator Francis Tolentino bilang miyembro ng pangalawang Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Kasunod yan ang panawagan sa kanya ni Senator Robin Padilla na magbitiw ito sa pwesto. Para sa detalye ng balita, narito ang aking report. Bitiw na sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban bilang Vice President si Senator Francis Tolentino. Kasunod ang panawagan sa kanya ni Senator Robin Hood Padilla na siya ngayong presidente ng partido. Sa isang press conference, ginawa raw ni Tolentino ang desisyon dahil sa pagkakaiba ng kanyang pananaw at ng partido pagdating sa usapin sa foreign policy, partikular na sa usapin sa West Philippine Sea. Sa kanyang liham kay Padilla, sinabi ni Tolentino na naniniwala siya sa pagtataguyod ng 2016 Hague Arbitral Ruling, gayon din sa pagpapalakas ng mga alyansa ng Pilipinas sa mga taga-suporta ng isang rules-based international order. Ang gusto kasi anya ng PDP ay bilateral talks lamang sa pagitan ng Pilipinas at Beijing. Taliwas yan sa kanyang kagustuhan na multilateral talks sa tulong ng ating mga iba pang kaalyadong bansa. Mananatilian niya ngayon si Tolentino bilang independent senator kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng PDP. Hiling nito na manatiling kaibigan ng kanyang mga kapwa-senador na naiwan sa partido, kabilang na sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nabahagi din ang aking sulat kanina na naging dahilan na mas maraming mga kaalyado tayo na tumutulong at kumikilala sa ating karapatan at soberenya ay mas matibay ang ating posisyon ng Republika ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. So nararapat lamang, katatapos lang ng isang linggo ng joint naval exercise between the Philippines and Japan sa West Philippine Sea, nararapat lang na matuloy ito. Isa na nga yun sa naging dahilan ng aking pag-alis. Anya, ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay binubuo ng multilateral agreement at hindi lamang ng dalawang bansa ang nag-uusap. Nauunawaan rin anya siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang national chairman ng partido bago pa man siya sabihan ni Padilla sa kanyang pagbibitiw. Wala pang pahayag si Padilla kasunod ng pagbibitiw ni Tolentino na siyang nanawagan para gawin ang naturang hakbang. Sa ngayon, sina De La Rosa, Go at Padilla na lamang ang natitirang aktibong senador ngayon na miyembro ng PDP. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, bumisita si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa Mongolia para sa isang kasunduan na magpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa.
Sa naturang state visit, tinalakay ni Manalo at Foreign Minister Batmuk Batsetseg ang pagpapalago ng kalakalan gayon din ang pagtatag ng ugnayan sa mga komunidad. Narito si Alvin Pelobelio para sa detalye ng balita. Muling pinagtibay ng Pilipinas at ng Mongolia ang kooperasyon kasabay sa pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa nasabing bansa. Kasabay ng pagbisita ni Manalo sa Mongolia, nagkaroon ng joint press conference sa pagitan nila ni Mongolian Foreign Minister Batmuk Batsetseg kung saan ipinahayag ng dalawang opisyal ang pananaw at posisyon ng dalawang bansa. Tinalakay umano sa pagitan ni Manalo at ni Batsetseg ang pagpapalago ng kalakalan, gayon din ang pagtatatag ng mga ugnayan sa komunidad at kooperasyon, partikular na sa turismo, agrikultura at edukasyon. Lumagda rin sa kasunduan ng dalawang opisyal na may kaugnayan sa sports, gayon din ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang foreign ministers tungo sa pagpapanatili ng bilateral na relasyon at pagsunod sa mga international rules-based order. Mas pinalawak din sa pagbisita ni Manalo sa Mongolia ang kooperasyon sa iba pang aspeto, gaya ng kalusugan, teknolohiya, labor at social security at maging sa larangan ng edukasyon. Binigyan din ni Manalo na bukas ang Pilipinas upang makilahok at nakahandang sumuporta sa kandidatura ng Mongolia sa United Nations Security Council sa darating na 2027 hanggang 2028. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino. Nagsama-sama ang ilang grupo ng transportasyon na pabor sa Public Transport Modernization Program bilang pagtutol sa resolusyon ng Senado na suspindihin ang programa. Pinangunahan ng gobyerno ang angat, kooperatiba at kooperasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon o AKAPMO ang protesta laban sa plano ng Senado. Nagsimula sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang Unity Walk patungo sa Mendiola sa Maynila. Bago makarating sa Mendiola, hinarang na ng mga pulis ang grupo. Ngunit matapos ang pag-uusap, pinahihintulutan sila na makarating sa Malacanang upang maipahayag ang kanilang mensahe patungkol sa planong itigil pansamantala ang PTMP ng Senado. Samantala, bilang solusyon sa isinagawang tigil pasada at Unity Walk ng mga pabor sa programa, nagsagawa naman ng libreng sakay ang grupo ng transportasyon na Manibela na suportado ang naging resolusyon ng Senado. Matatandaan na isa, ang Manibela sa grupong tutol sa modernisasyon ng mga jeep sa Pilipinas. Tinatayang aabot na sa 48 katao ang nasawi sa nagdaang kalamidad na tumama sa bansa. Batayan sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kabuang bilang na yan, 14 ang kumpirmado na ng NDRRMC. 5 dyan ay mula sa Calabarzon, 4 sa Region 9 at 2 habang parehong tig-isa sa Region 10 at 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa sa ahensya, nakasailalim pa sa validation ang 22 pang naiulat na nasawi na mula din sa kaparehas na mga rehiyon. Bukod sa mga naitalang binawian ng buhay, pinsala rin sa mga individual na lubos na naapektuhan ang iniwan ng bagyong Karina, Butchoy at Habagat. Sa ngayon, naabot pa rin daw sa mahigit 6 na milyong individual ang apektado ng kalamidad, kung saan libo-libo dito ang kasalukuyan pa rin naninirahan sa evacuation center. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Inaasahan na patuloy ang nauulanin ang ilang bahagi ng bansa base sa ulat ng Pag-asa. Ayon sa pagmomonitor ng Pag-asa, katamtaman hanggang mabigat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Kabilang narito ang Cavite, Metro Manila, Bataan, Tarlac, Quezon, Pampanga at Rizal. Makararanas din ng pag-ulan ng Nueva Ecija, Zambales, Laguna at Batangas, bunsod ng thunderstorm na maaaring tumagal sa loob ng 2 oras. Pinapayuhan ang publiko na maging handa at maging maingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng mga lupa. Dulot ng nangyaring oil spill na nakapinsala sa mga coastal areas sa lungsod ng Cavite, nag-anunsyo si Cavite Governor Remulla na papatawan niya ng kaso ang may-ari ng lumubog na oil tanker upang mabigyan ng hustisya ang mga residenteng naapektuhan nito.
Si Dan Villegas para sa detalye ng balita. Sasampa ng kaso si Cavite Governor John Vic Remulla laban sa may-ari ng lumubog na fuel tanker na nagdulot ng mga coastal damages sa lungsod. Matatandaan na ang nangyaring oil leak mula sa tanker ay kumalat hanggang sa mga katubigan ng surrounding provinces ng Manila kasama ang Cavite habang sinusubukan i-contain ng Philippine Coast Guards ang nasabing oil spill. Ang tanker ay may buhat na 1.4 million liters ng langis sa katubigan ng Limay, Bataan. Samantala ayon kay Remulla, nagsasagawa na sila ng plano para sa mga residenteng naapektuhan nito kung saan makakatanggap sila ng tamang kabayaran mula sa may-ari ng tanker. Gayunpaman, ilang deklarasyon na rin ng gobyerno ng Cavite ang nag-anunsyo ng state of calamity sa ilang lugar ng lungsod. Para sa Year TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, naghandog ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela nang hindi bababa sa 30 mga fire trucks sa ilang barangay ng lungsod. Si Catherine Landicho magbabalita. Pagpapabuti ng mga hakbangin para mabilis matugunan ang insidente sa sunog, naghandog ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ng 33 fire trucks sa 33 barangay sa lungsod. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng disaster preparedness ng lungsod. 95.6 million pesos ang proyektong ito na magiging karagdagang asset ng bawat barangay sa pagbibigay ng agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente na kanilang barangay upang maprotektahan ang bawat buhay at kanilang komunidad. Binigyan din ng turnover ceremony ang pangako ng lungsod sa kaligtasan ng publiko at paghahanda para sa mga sakuna. Binigyan din ni Mayor Wes Gatchalian ng kahalagahan ng mga fire trucks sa pagpapahusay ng kakayahan ng lungsod na tumugon sa mga emergency na mabilis at epektibo. Ang pagkuha ng mga truck ng bombero na ito ay kumakatawan umano sa patuloy na pagsisikap na magbigay ng pinakamahusay na posibleng serbisyo sa pagtugon sa emergency sa mga nasasakupan nito na maaari ring maprotektahan ang hindi na-access na lugar sa lungsod. Para sa Year TV News, Catherine Landicho sumasaludo sa bawat Pilipino. Muling naglabas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Office ng paalala matapos magpositibong muli sa toxic red tide ang mga lamang dagat ng ilang lugar sa Visayas. Ilan sa mga karagatang nananatiling positibo ay ang Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, San Benito sa Surigao del Norte, Daram Sumaraga Island, Matarinaw, Cambatutay Bay sa Samar at Cancabato Bay sa Leyte. Samantalang dumagdag naman sa listahan ang Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Batay sa ginawang mga pagsusuri, kinumpirma ng BFAR na positibo sa paralytic shellfish poison ang mga kinulektang shellfish at alamang. Nilinaw naman ng ahensya na ligtas kainin ang mga isda, alimango, ipon at pusit kung ito ay sariwa at nalinisan ng maigi. Samantala, negatibo ang mga lugar ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Kinumpirma ng tanggapan na walang red tide alert sa mga baybayin ng Cavite, Las Piñas, Parañaque, Navotas, Bulacan at iba pang mga lugar sa Bataan. Matapos makapagtala ang World Health Organization o WHO ng pagtaas ng kaso ng monkeypox sa Africa, partikular na sa Congo noon pang Setyembre. Pinaplano ngayon ng WHO na ideklara ito bilang international emergency. Tungayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, ang monkeypox ay pinangangambahan pang kakalat sa iba pang African countries. Kaya naman ang pagdedeklara sa naturang sakit bilang international emergency ay isa sa kanilang mga hakbang na gagawin upang tawagin ang pansin ng mga international health experts at mapagpulungan ng solusyon dito. Sa kabila niyan, iniulat naman ng WHO na patuloy ang UN Health Agency Africa Centers for Disease Control and Prevention upang tugunan ang monkeypox. Tuloy-tuloy din daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga nasasakop na lugar upang maiiwas ang mga ito sa posibleng hawaan. Matatandaan na ang monkeypox ay isang nakakahawang virus na mula sa mga hayop gaya ng sa daga. Sandaling mahawaan nito, maaari na ang
human-to-human transmission sa pamamagitan ng physical contact. Kabilang sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan at iba pa. Dito sa Pilipinas, nagkaroon din ng 4 na kaso ng monkeypox noong 2022. Para sa URTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino. At sa atin pong balitang sports, isa pang ginto ang nakamit ni Pinoy gymnastic Carlos Yulo sa kanyang laban sa Summer Games Olympics 2024 sa Paris. Napasa kamay ni Yulo ang ginto sa kanyang laban sa Vaultsmen Finals matapos makapuntos ng 15.116 kahapon, ika-5 ng Agosto. Matatandaan na unang nakamit ni Yulo ang kanyang unang ginto nang manguna siya sa men's floor exercise at nakapuntos ng 15,000 laban kina Israeli gymnastic A. Dolgopiat na nakapuntos ng 14,966 noong sa Sabado sa Bercy Arena. Dahil nakapagkamit ang manlalaro ng pwesto sa kompetisyon, makatatanggap ang gymnast champion ng incentive mula sa pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 10699 o ang Please. Base sa batas, makakatanggap ng 10 milyon sa makasusungkit ng gold medal, 5 million pesos naman para sa silver medal at 2 million pesos naman sa mag-uwi ng bronze medal. May tuturing na makasaysayan ang naging pagkapanalo ni Yulo dahil siya ang unang gymnast na nanalo ng Olympic medal para sa Pilipinas at nanalo ng pangalawang gintong medalya ng bansa sa parehong kompetisyon, kasunod yan ng weightlifter ni Heidi Lynn Diaz sa Tokyo Olympics. Bagong music video ni Alexa Ilacad na Kung Naging Tayo, inilabas na. Tunghayan ng report mula kay Sam Martos. Yan ang bagong music video na inilabas ng Star Music sa kanilang YouTube account, na kinanta ng aktres na si Alexa Ilacad na may title na Kung Naging Tayo, kung saan ipinapahiwatig ng kanta kung paano nga ba masisira ng pag-aalala at pagdududa ang isang romantic na pag-iibigan. Kasama ng aktres na nasabing music video ang baguhang kapamilya star na si Emilio Daes. Matatandaan nung may unang kinanta ni Alexa at KD Estrada ang kantang Kung Naging Tayo nung magkaroon ito ng concert para sa kanilang fans na ginanap sa Music Museum. Samantala, makikita at mapapanood naman si Alexa bilang host sa panibagong season ng Pinoy Big Brother Gen 11. Para sa EuroTV Showbiz Balita, ako si Sam Martos, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, nagdadalamhati ngayon ang Philippine entertainment industry matapos na pumanaw ang isa sa mga haligi nitong si Lily Monteverde o mas kilala bilang Mother Lily. Sa anunsyo ng pamilya ni Mother Lily, pumanaw ito sa edad na 85 years old kahapon ng umaga. Nag-iwan ito ng malaking papel sa industriya dahil sa pamumuno nito sa Regal Entertainment, gayon din sa kanyang malaking pelikula na na-produce at mga artistang napasikat. Nagpaabot naman ng kanya-kanyang pakikiramay sa social media ang ilan sa mga personalidad at artista na kanyang nakasama. Kabilang na dyan si Senator Bong Revilla na makikitang nag-post sa kanyang Facebook kung saan makikita pang tumutugtog ng piano si Monteverde. Ang pagpanaw ni Monteverde ay 5 araw lang ang pagitan mula sa kanyang pumanaw din na asawa. At yun po ang mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Mapapanood nyo rin po ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay muli. Ako po si Vanessa Cleofas. At ako naman po si Henry V. Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.